si Abalos, no? Kasi po, isip ako ng isip, no? Paano nangyari na yung mga kandidato natin, o paano nangyari pala si Bongo ay number 1, tapos konti lang yung pumapasok na mga kandidato ng PDP. Actually, 2 lang sila sa lahat ng mga survey, no? Sabi ko, may mali dito sa survey na to. It's either kinukondisyon tayo or something, no? Kinukondisyon tayo na matatalo yung mga kandidato ni Pangulong Duterte at mananalo yung kandidato ni BBM. Yan yung parang kinukondisyon sa atin. Pero kung titignan po natin, mapapansin po natin na meron talagang identified kay BBM. Ibig sabihin, sesemplang siya pag semplang si BBM. Sa lahat po ng kandidato ni BBM, lahat po yan karaniwan. Dati na silang mga senador or dati na silang politiko, no? Na by their own sikat sila. Pero si Benjamin Abalos, si Ben-Hur, kakaiba po kasi hindi pa naman naging senador yan. At saka identified talaga siya kay Marcos, no? Lagi siya nariyan, lagi nasa likod. Lagi siyang kumbaga sa mga picture taking, lagi pong nasa nasa picture pag may mga pinalalabas silang achievement kuno. Okay. Kaya yan po ang tunay na larawan ng BBM candidacy, no? Yung tunay na si Bongo po, ang tunay na larawan ng suporta ng mga Duterte, no? Kasi wala nang mas mag-identify kay Tatay Digong kundi si Bongo Lagi po 'yan, laging kasama, lagi sa lahat ng pagkakataon. Okay. Tapos sa isang banda naman, ang tunay na larawan po ng popularidad ni BBM, etong si Abalos, higit sa lahat. Kasi aminin man natin at hindi po halimbawa yung Tito Soto at saka yung Lacson, may sarili po yan di ba? Macho Black, yun naman pong mga artista. Sila Pacquiao, kasama yung iba pang artista, si Bonggambilya at saka si Lito Lapid-Lapid. May mga sarili po silang dynamics na yan yung mga mahilig manood ng mga nobela, telenovela. Pero ito talaga si Abalos ang nakaasa lang sa popularidad ni BBM. Kasi wala namang may pagmamalaki si Abalos na kanya sarili niya, no? Kahit po hindi siya, kaya ang ano natin diyan, kung titignan niyo po, susukatin niyo po yung tunay na popularidad ng dalawang magkaaway na pamilya, popularidad ng mga Duterte, sukatin niyo yung number 1 si Bongo. At yung popularidad naman ng mga Marcos, sukatin niyo na laglag si Abalos. Kasi si Abalos, ibig sabihin, kung sukatan po ng popularidad, wala po siyang mai-offer in a national level. Kung hindi, manghiram siya ng popularidad ng mga Marcos. At kung yan lang po ang nahiram niya sa popularidad ng mga Marcos, meaning, ganyan po kababaw. Kung hindi po niya napapapasok yung katulad ni Abalos na meron pong well-oiled machinery, pinakamalaki. Kung hindi ako nagkakamali, isa siya sa may pinakamalaking ginagastos na sa umangal nga yung mga nanonood sa akin Panay Abalos daw yung nakikita nilang ads. Bakit daw Panay Abalos, no? Ganun po kasi kalaki magbuhos ng pera. Pinakamalalaking anong tawag diyan? Poster. Yung mga billboard, hindi na pala poster, billboard ang tawag. Ay kay Abalos din, no? Pero despite ng dami ng ginugugol na pera, laglag pa rin. Kahit sa sarili nilang mga pasarbi. So, ibig sabihin, ganyan po yung tingin ng mga tao sa administrasyon ni Marcos.
kahit na anong gawin nyo, laglag na kayo sa amin. Yan po. Tapos si Pangulong Duterte naman, ang larawan po niyan, yung pagiging number 1 ni Bongo. Okay. Sa madaling salita mga kapatid, ang laki ng chance talaga natin na manalo. Mapatanggap lang natin sa mga solid Duterte na kinakailangan natin bumoto ngayon ng straight, no? Straight po talaga dapat 'yan. Kasi pag nag-straight po tayo, wala pong kakainin. Yung mga nilalagay ng mga survey na pumapasok, malalaglag po 'yan. Ibig sabihin, kaya po sila kasalukuyan na pumapasok, aasa din 'yan sa mga Duterte votes. Kasi yung Marcos votes na nire-represent ni Abalos, laglag po. Huwag niyo sabihin si Tito Soto at Lacson. Yung mga Bong Revilla at mga Lito Lapid, umaasa yan. O yung mga Abi Binay, yung mga Bilyar at hindi po umaasa yan. Sarili na nilang pangalan yan. Yan yung matagal nilang puhunan. Di ba? Ang talagang umaasa sa popularidad ni Marcos, eto lang pong si Abalos kasi wala pa po itong national presence, no? Wala pa po yung Abalos na presence sa national level. Kaya yan po yung boto ng Marcos. Kung laglag po si Abalos, laglagin po talaga. Ang kinakailangan natin lang, ma-realize yung tunay nating power. Yung pong naglalagay ngayon na number 1, kahit sa survey nila kay Bongo. Kunin natin yan. O yan. Ay hindi, si Tolentino, ano yan eh. Boto po yan ng, anong tawag doon, yung galit. Boto po, kaya po nalalaglag yan. Kasi po, galit yung mga Duterte, di ba? Galit yung mga Duterte na talagang hindi sila ganun din, Marcos nga lang pala ang magdadala kay Tolentino. So kung anong kalagayan nilang dalawa, yun po yung Marcos. Kahit na gaano karami, wala po talagang kakainin. Speaking of Abalos, meron lang po tayong reaksyon. Grabe, no, yung sa pamaypay ni Abalos, isa po pala sa pinagmamalaki ni Abalos, no? Yung na-achievement pala kay Abalos, yung pagkakahuli kay Pastor Kibuloy at saka kay Alice Go. Alam niyo po si Alice Go, 'di ba yung kwento natin diyan? Sumundo ka lang. Wala ka namang kinalaman doon, sumundo ka lang eh, 'di ba? At doon po sinabi ni Abalos yung kanyang famous quotation. Famous na quotation ba? Anong tawag doon? Famous na sinabi. Yung hindi niya alam. Famous na pagpapakyut. Yung hindi niya alam na recorded pala. Diyan niya po ang hindi makakalimutang sinabi ni Abalos na, ikaw pala si Alice Go. Ay, ikaw pala si Alice. Hindi makakalimutan, biglang nakalimutan. Ano na nga yung sinabi doon? Ikaw pala si Alice. Ikaw pala si Alice. Ikaw talaga yun. Ikaw pala si Alice. Ikaw talaga. Ikaw talaga. Okay. Yung kay Pastor Kibuloy naman po, putya, hindi nyo po nahuli si Pastor Kibuloy. Sumuko po si Pastor Kibuloy. Yan po, no? Sa totoo lang po. Ngayon, ang reason po, alam nyo, nagbalik lang po sa aking alaala, no? Bigla ko lang pong naalala ngayon, na sabi, yung sinasabi po ni Pastor Kibuloy, na extraordinary rendition. Di ba? Lagi po sinasabi yan ni Pastor Kibuloy. Ako mismo, ano ba itong mga pinagsabi ni Pastor Kibuloy na extra? Hindi ko rin maunawaan yan until na madakip, until na kinidnap nila si Tatay Digong. Doon po yun, no? Yung pala, yun yung kaya po napilitan na sumuko kasi alam niyo po, nakakakausap ko po yung mga kay OJC.
willing po silang marami po willing pong magpakamatay para hindi mahuli si Pastor Kibuloy. Kung ipaglalaban po ni Pastor Kibuloy na hindi siya susuko, dadanak po talaga, no? Kasi ganun nila kamahal si Pastor Kibuloy. Kita nyo naman. O, yun nangyari sa kayo, hinaharang nila yung sarili nilang mga katawan. Pero naalala ko lang yung extraordinary rendition nung binabanggit ngayon niyan kay Pangulong Duterte. Legal term po yan, pero pareho si Medaldea at saka si BP Sara. Ang meaning po niyan para sa ating hindi mga abogado ay kidnapping, no? Nung matiyak po ni Pastor Kibuloy na wala kasi sumuko siya kung hindi ako nagkakamali sa army, hindi po sa DILG, no? Huwag mong i-claim, Abalos, hindi ikaw may kasalanan, hindi ikaw ang may dahilan ng pagsuko ni Pastor Kibuloy. May pressure talaga yung kay Torre kasi nakikita naman nasasaktan na yung mga miyembro eh. May pressure talaga yun. Yung sinasabi ni BBM na walang armas pero sabi ni Torre na may armas. Pero yun pong tiniyak kay Pastor Kibuloy na hindi magaganap yung extra ordinary rendition o yung sa madaling salita, yung kikidnapin siya para dalhin siya dun sa FBI. Yun kasi yung ayaw nila eh. Parang pareho talaga eh, no? Si Pastor Kibuloy at si Tatay Digong, no? Yung ginamitan ng extraordinary rendition. Thoroughly na-discuss na natin yan kay Tatay Digong. Okay, yun po yung iniiwasan lang. Pero nung natiyak na dito makukulong kung sakasakali, dito lilitisin. Ayan po, sumuko naman si Pastor Kibuloy. At hindi po sa pagkakalam ko sa army, di ba? Sa army, scout ranger yata at hindi kay Abalos. Mahilig magpa-picture yan si Abalos eh. Di dapat may picture siya kay Pastor Kibuloy. Kaya yan po, no? Talagang ang larawan po ng kampanya ni BBM eh. Si Abalos eh. Pati po yung achievement eh. Drawing. Okay, punta na po tayo rito sa mainit, no? AFP. Nalito lang ako, binalikan ko lang, yung nagsabi pala na tinanggalan ng security details si BP Sara na nauna. Yun po yung pulis, di ba? Yan yung si Marbil na nagsabi na tatanggalin na namin yung mga pulis. Hindi naman po humirit si BP Sara dahil hindi naman niya hiningi. Nung siya po ay nanghingi ng magkaroon ng sariling BP-SPG, hindi po kasama yung PNP. Actually, PNP po yung nagkusa. Siyempre, Vice President yan, di ba? Parang hindi ka naman kasali, tapos nagbigay ka, ikaw pa una nagtanggal. Okay, gusto linawin lang ni AFP Broner na eto po, hindi po raw, alam mo mahilig tong mga to sa mga salitaan eh. Hindi raw po, ano tawag dun sa dinisband. Hindi raw po dinisband, kundi dineactivate. Ay ISAP ba? Hindi ba sa Scout Ranger? Sorry po. Sa ISAP daw po sumurrender si Pastor Kibuloy. Huwag mong i-claim, Abalo. na ano mo, no? Nahuli nyo si Pastor Kibuloy. Sumuko po siya sa ISAP. Napakalaki naman ang diferensya ng sumuko at kaya hindi mo yan pwedeng i-claim na achievement mo yan. Okay, wala ka achievement. Sa madaling salita, wala ka achievement. Ano po ba pagkakaiba ng disbanded tsaka deactivated? Pareho lang naman yun, salita lang naman di ba? Wag daw magpakalat ng fake news, hindi daw dinisband, kundi deactivated. Ano po ba pagkakaiba nun? Pareho pong tinanggal. Nag-exist pa po ba yung BP-SPG? Hindi na po. Iba daw yung fake news daw pag disbanded. Dapat daw ang salita ay deactivated. Parang another ano na naman, no?
parang another, anong tawag doon? Yung hindi kami makikipagtulungan sa ICC, pero ipapakulong namin sa ICC. Hindi kami makikipagtulungan sa ICC, pero huli namin si Tatay Digong sa bisa ng warrant of arrest ng ICC. Anong pinagbatayan ng pagkakakulong ni Tatay Digong? Paghuli? O yung pagkakaroon ng extraordinary rendition? ICC, warrant of arrest. Pero hindi makikipagtulungan ng Pilipinas sa ICC. Sa madaling salita po, sa ating mga normal pang mga tao, no? Yung ibig sabihin po, yung puti ay puti pa rin, yung itim ay itim pa rin. Tinanggal na po ang BP-SPG at magkakaroon na lang po ng poprotektahan pa rin daw ng AFP pero hindi na po siya exclusive. Alam niyo po, eto sa totoo lang bakit po sa lahat ng panahon ngayon nyo pa i-announce yan? 'Di ba? Masyado na nga ang pakiramdam na nga ng mga tao. Ang pakiramdam na nga ng mga Pilipino sa buong mundo po to inapinan ninyo yung mga Duterte dahil yung tatay nila nakakulong kahit na ano pa pong pagbali-baliktad ninyo. Kahit na ano pa pong pagpapalabo ng mga kaya nyong gawin. Actually, lahat po ng nasa gobyerno ngayon, hindi po naglilinaw ng mga issue. Mas malabo po yung issue, mas gusto nila. Katulad po niyan, para saan po yan? General Bronner. Dahil in-announce ni BP Sara na babalik na siya sa Pilipinas, yung poprotektahan nyo rin naman. Di ba? Pero pinagagalit yung mga tao. Nagagalit na naman po yung mga tao ngayon. Bakit ngayon nyo pa naisipan na tanggalin? Sa lahat ng panahon. Mas importante sa kanila yung magpakita sila ng... Hindi ko talaga maintindihan. Kung para saan po. Yung mga announcement na ganito, para saan po yan? Para mag-create po ng pangamba sa lahat? Pag nangangamba po ba yung mga tao, tuwan-tuwa po kayo? Halimbawa, may nangyari kay BP Sara. Di, pucha, alam na planado nyo. Kasi very basic yung ngayon nyo pa i-announce, pabalikin nyo muna, tsaka kayo magbago ng kung ano man yung gusto nyong baguhin. No? Gusto po nila yung merong hindi at isa mga tao May chaos. Alam niyo po, yung mga normal, dinidepreciate ko na po yung mga normal pong pinuno, hanggat maaari, ayaw nila nagkakagulo yung mga populasyon. Tignan nyo lang po yung China at Taiwan. Tignan nyo po sila mag-handle. Tinataranta ba nila yung mga tao? Sa walang kakwenta-kwentang... Ang tanong ko, General Bronner, hindi nyo ba poprotektahan si BP Sara? Sasabihin nila, poprotektahan lang natin. Kaya lang, tatanggalin lang natin yung BP-SPG. Alam niyo yung pangkaraniwang tao mag-isip, bakit nyo tatanggalan ng security si BP Sara? Hindi naman natin siya tinatanggalan ng security. Meron pa rin magsisecure, kaya lang BP-SPG lang ang tatanggalin. Bakit? Pangalan lang yan kung hindi ko talaga Hindi ko talaga kinakailangan. Bakit gustong-gusto nung nagagalit sa inyo yung mga tao? Naiinggit ka ba kay Tore? Kasi si Tore, galit na galit sa kanya yung mga Duterte supporters. Gusto mo ba yung ganong popularity na ikaw din magalit din sa'yo? Inggit ka ba dahil hindi ka pinapansin? Sa lahat ng AFP chief, ikaw ang pinakaparang wala lang? Doon ka ba nainggit kay Tore?
Ngayon, kahit sabihin po ninyo, tignan po ninyo ang pwede mangyari. Kahit sabihin ninyo na wala kayong kinalaman, may nangyari kay BP Sara, sino unang paghinalaan? Natatakot na nga kami sa ina-announce ni BP Sara na siya ay babalik dito sa Pilipinas. Kasi nakita po namin yung ginawa ninyo kay Tatay Digong eh. Kahit na anong pagtitipon ng mga tao, kung babalik si BP Sara, 1,000,000 man yung tao dyan, wala na po kayong kinikilala eh. 1,000,000, totoo iglesia, 2,000,000 sa Luneta. Kinilala nyo ba yung 2,000,000 ng iglesia? Sabi ko nga, kung ang iglesia po gustong gumanti talaga, wala po silang endorse na admin. Hindi ko po hindi ko po alam ang utak ng mga leader ng Iglesia ni Cristo eh. Pero kung ako po yan at hindi ako inintindi, di ba? Kung hindi po ako inintindi, putya. Hindi ko wala ni isa ko ipapa-endorse dyan sa mga pro-admin na senatoriables. Bakit ngayon, Broner? Bakit ngayon gusto mong sumikat? Mas sikat kayo pag galit sa inyo yung tao, yun yung gusto nyo? Inggit ba kayo lahat kay Tore at kay Marbil? Sa totoo lang po kasi, traditionally, lagi pong masikat. Ito traditionally po, lagi pong masikat ang AFP chief kaysa sa PNP. Ngayon, hindi lang masikat yung PNP chief, pati po yung CID chief, masikat sa AFP chief. Yung pangamba po ng mga tao, yun po yung ayaw nyo tanggalin yung pangamba ng mga tao eh. Gustong-gusto nyo na. Gustong-gusto nyo na na talagang sinasagad eh. Parang tingin ko naghahamon sila na ano ngayon? O pinakulong namin si Digong, may nagawa ba kayo? Parang ganun ang dating na sa akin. Gagawin din namin yan si BP Sara. O may magagawa ba kayo? Tinanggalan namin ng wala na yung BPS. Ang ganda po ng BPS-PG. At yan po pre-propose po yan ni Sara Duterte. Tignan nyo po kung gaano po kagaling yung mga Duterte mag-isip in the future. Siguro nararamdaman na niya. Simula pa lang po eh. Unit team pa po sila ni BBM nung pre-propose niya yan. Actually, hindi pa sila nakakaupo. Hindi pa nakakaupo si BBM bilang president. Hindi pa nakakaupo si BP Sara bilang vice president nung pre-propose niya yan. Ang purpose niya, maganda eh, di ba? Naporsi na niya na merong mga ma-elect na hindi magkatandem. So para hindi nasa mercy ng presidente, yung vice president na hindi niya kapartido o posibleng kalaban niya, may separate siyang vice president special protection group para mangangalaga sa vice president at sa pamilya ng vice president. Ang ganda po lahat sumang-ayon eh. Pero nung nabuwag yung unit team, gusto rin buwagin yung VP-SPG. Lahat po ng magagandang proyekto ni BP Sara, talagang ayaw po nila eh. Ayaw po nilang magmarka na yung tatak Duterte ng mahusay na pamumuno in contrast sa tatak Marcos na wala nang husay, wala pa tayong makitang leadership. Bakit, Broner, sa lahat ng panahon, bakit ngayon mo naisipan yan na ipanukala na tanggalin? Okay.
Punta po tayo rito dahil linggo nga ngayon. Yung mga gusto kong sumagot po sa mga para na-appreciate natin yung mga nagko-comment, di ba? Lalo na sa hindi live. Kasi may mga nagko-comment yung sa FB kasi bihira tayo mag-live. Yung mga nagko-comment po dyan na hindi. Mamaya po tayo magbabasa ng mga comment after po ng ating talakayan. Sabi po ng isa, gago, umalis ka na dyan, nakakasawa ka na. Alam niyo po, wag niyong parusahan yung sarili niyo. Kung nananawa po kayo kay Badong, wag niyo pong panoorin si Badong. Napakasimple lang naman, di ba? Biruin niyo pa, panoorin niyo ko, tapos sasabihin niyo, umalis ka na dyan, nakakasawa ka ng panoorin. Eh, ibig sabihin, pinapanood mo pa ako. Wag po na, hindi ko babanggitin yung mga pangalan. Pero ito po, mga totoo po to. Mga totoo po to. Okay, ito po isa. Madami kang alam. Sumugod ka kaya sa Malacanang at doon ka magngangak-ngak. Hindi po ako pwedeng magngangak-ngak sa Malacanang. Hindi po ako papapasukin. Kung pwede ako magngangak-ngak doon eh. Ayan, si Peter Cunanan, no? Sinabi niya pa, actually, tinype ko yan eh. Tinype ko yan, ay inano ko yan. Total, nariyan ka live. Buti na lang. Masasagot ko yung comment mo ng live. Sabi nitong tao na to, nakakapagtaka din na mukhang squatteran lang yung pinagbablog mo na lugar. Ngayon, maganda na. Ganda, no? Thank you very much. Thank you very much, ha. Yung sinasabi niya sigurong mukhang squatteran, yan yung 10 years, hindi na siguro 10 years lang. Mga 15 years ago, yung una ako nag-vlog na hindi ko na ituloy. Alam mo, yung pagkakaiba noon, hindi ko mapaayos yung bahay namin kasi nagpapaaral ako ng anak. Anong pagkakaiba ngayon, Peter Cunanan? Nakapagpag-graduate na ako ng 2 anak. Malaki bang diferensya yun? Malaki bang achievement yun? Siyempre, magastos magpaaral ng koleyo eh. Di ba? Pati ba naman yung, alam niyo po, dati na akong kumikita sa dati kong trabaho. Di ba? Pero ang malupit po dyan, dati po sa dati ko pong trabaho, dahil nagpapaaral pa ako, unahin ko yung pagpapaaral kaysa pagpapaganda ng bahay. Naintindihan mo na. Buti na naka-live ka ngayon, nakikinig. Ala, sana yun? Sayang naman. Teka lang po meron lang kunin lang po natin. Ayun. Saan daw galing mga pera ko? Kumita po ako. Nakapagpaaral po ako ng anak. Kung hindi mo naintindihan yung sinasabi ko, no? Logic lang yan. Sinagot ko yung tanong mo. Logic lang po yan. Magastos po magpaaral ng anak. Kung nakapag-graduate ka na ng anak dahil sa sarili mong pagsisikap, siguro naman hindi masama na makapagpagawa ka naman ng aparador. Kumikita ako kaya ako nakapagpaaral ng anak. No? 3 anak ko nakapagpag-graduate na ako. Siguro naman, dahil napag-graduate ko na sila, yung kinikita ko naman, baka pwede naman ako magpagawa ng aparador. Tsaka lalagyan ng Hindi naman siguro masama yun. Nakapagpatapos na ako ng mga anak eh. Di ba? Baka naman pwede na ako magpagawa ng aparador. Nakita mo yung dingding ng bahay ko, talagang hindi ko mapagawa. Inuna ko kasi yung pagpapaaral sa anak. Ngayon nakapagpag-graduate na ako, patawarin nyo na ako kung magpagawa naman ako. Sabi ng misis ko, maganda raw to aparador na to. Pwede po ba magpagawa naman ako na aparador?
'Di ba nakakatawa yung mga comment. Yan mo. Etong nagko-comment na 'to, comment niya na 'to, kinoment niya pa ngayon. Isa lang ang direksyon niya, eh. Hindi siya makapaniwala na makakapagpagawa ko ng magandang aparador. Kawawa siguro mga kapitbahay nito, no? Lahat nakikita, eh. Okay, ito pa po isang tanong. Ay Badong, ang pag-usapan mo muna natin ang 15 trillion na iniwan ni PRRD. Ha ha ha. Ganun talaga sila, eh, no? Tatawa na lang. Sabi, hi Badong, yung pag-usapan naman natin yung 15 trillion na inutang ni Tatay Digong. Ha ha ha. Okay, sinearch naman natin ng konti, no? Totoo ba na si Tatay Digong po ay 15 trillion ang iniwan na utang? Hindi po. 13 point something. 13 trillion lang po. Sinobra. Baka mag-abono tayo niyan. 13 trillion lang po ang inutang ni iniwan. Mahigit. 13 trillion mahigit. Hindi ko na alam yung eksakto, eh. Pero pwede naman nating makita yung eksakto. Saan na ba yun? Wala na eksakto, eh. Okay, basta 13 trillion mahigit lang. Ngayon po, ilan na po ang utang ni Marcos as of February 2025? Ang utang po ng Pilipinas ay 16.63 trillion na po. So yung 3 taon ni Marcos, nagkautang po siya ng nadagdag po sa utang ng Pilipinas ay 3.23 trillion. Okay. Magkano po ang nadagdag ni Tatay Digong sa utang ng Pilipinas? 7.5 trillion. Bakit malaki, Badong? Kasi kay Tatay Digong, bakit wala naghanap ng utang? Bakit hindi natin pinaproblema yung utang? Una, naghanap yung pandemya. May pandemya po ba ngayon? Sa rate ng pangungutang ni BBM, malalagpasan niya yung dagdag na utang ni Tatay Digong. Yan po bang utang ni Tatay Digong nililihim natin? Hindi. Pero bakit hindi natin pinoproblema noon? Papaunlad ng Pilipinas noon, eh, nung panahon ni Tatay Digong. Nagkaroon ng pandemya, kailangan na maraming pera. Papaunlad ang panahon ni Tatay Digong, kaya maraming ginagawa. Maraming proyekto. Sangkatutak ang alam niyo po, yung mga pinagawa po ni Tatay Digong within 6 years, lahat po ng Pangulo, isama nyo na yung tatay ng Pangulo na to, lahat po ng Pangulo, tinalo po ni Tatay Digong sa dami ng infrastructure. Kung nangutang si Tatay Digong, bakit hindi naging usapin yan nung panahon niya? Kasi nakikita yung pinagdadalhan ng utang. Kitang-kita natin kung saan napupunta yung utang. Ngayon po, aminado sila. Ano ang proyekto? Ano raw yung malalaking proyekto? Tinanong si Claire. Ay, inaasikaso na po natin yung right of way. Right of way pa rin 3 years. Pero yung 3 years na yan, nadagdagan yung utang natin ng 3.23 trillion nang wala tayong nakikitang malalaking proyekto. Wala pong malalaking proyekto, pero kasing laki ng inuutang nung panahon ni Tatay Digong. Malalagpasan niya po si Tatay Digong, maniwala kay sa akin, sa rate ng pangungutang natin. Ano pa po? Kay Tatay Digong, wala tayong malakihang binenta. Sabi ko nga sa inyo, sa panahon ni Tatay Digong, kung may katwiran po na tayo po ay mangutang o magbenta ng mga ari-arian, panahon po ni Tatay Digong, kasi panahon ni Tatay Digong, pandemya. Wala pong magagalit kung nagbebenta tayo. Ngayon po, bukod sa ang lakas ng mangutang ng ating pamahalaan at walang nakikitang malaking proyekto, nagbenta pa tayo ng record-breaking na ginto. Pinakamarami tayong binenta na ginto. Record-breaking. Ikalawa, mga ari-arian natin at yung nag-transfer pa tayo, nanguha pa tayo ng mga pera sa PhilHealth,
PDIC, na hindi po ginawa ni Tatay Digong. Ang dami pong perang pinag-usapan, pero nangutang pa rin. At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.